mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer. Sa buong buwan ng November 2024, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up po ang energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano ito? Seven of Pentacles is the Empress. The Fool, Eight of Swords. Ano to? Walang dating kasi sa akin. May someone na nagko-contemplate. At ang contemplation ay tungkol sa ano nga ba to? Love ba to o career? Kasi productivity rin naman to. Love, productivity, abundance. So, para malaman ko kung ano ba tong ito, nag-flip to. Two of Cups, kasi di ko sure kanina kung saan ba tutungo yung sinasabi ko. Career ba yun? Friendship? Relationship? So, probably love. Two of Cups eh. So, obviously, love to. Di ba? Parang may nagko-contemplate sa topic ng connection. At ang connection ay tungkol sa love. Nagko-contemplate, mag-initiate ng action ba tungkol sa connection or relationship, na para bang feeling trap siya dito. Andun yung lalaki, gusto niya labasin, pero gabi. Ewan ko anong reason, pero for some reason nga hindi siya makalabas. Grabe naman, dahil lang gabi. Diba? So, alamin natin bakit hindi siya maka-make a move. May someone na hindi makapag-make a move o makapag-initiate ng action kasi nga parang nalilimitahan ng kanyang galaw. Ano tong Eight of Swords? Death. Ano yun? Nalilimitahan ng death. Sana gusto ko. So, anong maiisip natin pag ganito? Nalimitahan ng galaw. Not feeling trapped. Siguro dahil kaka-break lang. So, case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Sabihin natin kaka-break lang ng iba sa inyo. Siyempre, mahirap mag-jump agad-agad sa bagong relasyon, di ba? Kung single, malamang kasi kaka-break na. Lalo't mahal pa yung ex, mahirap, di ba? So, yun yung parang nagli-limit sa iba sa inyo na magmahal ulit ng iba dahil mahal pa yung ex o kaka-break lang o namatayan siguro, death to eh.
namatayan ng jowa, hindi pa makamove on, diba? So, case to case basis. So, ano pang masisihin natin sa death call? Yun lang naman ang pwede kong masabi dito. Ayun lang ang naisip ko. Wala na akong buong senaryo. So, ewan ko kung sino yung ganito ang sitwasyon, pero yun yung reason kung bakit. Hindi pa, may someone na hindi pa willing magmahal ulit. O, baka in pain pa, di ba? Sa nangyari. Kasi kaka-break lang niya. O, namatayan siya ng karelasyon. Anyways, punta na tayo sa susunod. Ano masasabi dito? Well, beware. Hindi ko sure kung magkadikit ba tong wording o hindi. Pero may someone sa iba sa inyo na nasa paligid lang nila. Whether sila mismo to o someone na nasa paligid nila na para pa nawawalan na ng ganang mabuhay sa mundo. So, kung may kakilala kayo na problemado, damayan nyo. Kung kayo mismo problemado, huwag nyo suluhin. Kailangan nyo palaging may kausap para hindi ma-depress. So, ganun ang dating. Kamustahin ang mga mahal sa buhay kasi nga may someone na parang may matinding pinagdaraanan. Hindi natin masasabi kung anong susunod niyang hakbang, pero parang nawawalan na siya ng gana ng mabuhay. Naputol yung reading kasi may tumawag sa akin. So, nakalimutan ko na kung saan ako nag-end. Kaya, mag-iba na ako ng deck. Ano pang masasabi dito? Ano to? Walang dating kasi sa akin kung sakali man na may someone, whether kayo mismo to o kakilala nyo mismo, na naghahanap ng work. Mainam kung may linisin siya. Linisin niya yung energy sa paligid niya, sa bahay niya, para ma-attract niya yung swerte. So, kung ang pwedeng gawin ay maglilinis ng energy, Reiki. Kung di marunong nun, edi mag-incense. Ayun, literal na incense. Gumamit ng incense o anything na pausok, sage. Candle lighting. So, kung hindi available sa inyo yan, ay pwede rin namang maglinis na lang ng kwarto, ng bahay. O magpagupit. May something na kailangan mabago. So, bumili ng bagong damit. Maglinis ng kuko, maggupit ng kuko. So, again, depende sa kung anong available sa inyo. Basta mahalaga ay malinis yung energy sa paligid nyo o sa inyo mismo, sa katawan nyo, para ma-attract tong opportunity sa work kung naghahanap ng work. Kasi case-to-case basis naman. Ngayon, sabihin natin ang
gusto nyong mangyayari ay umasa ang talino nyo, yun. Yun ang gawin niya. So, depende. So, ano pa ba? O sabihin natin mataboy. Paano matataboy ang masamang enerhiya? Okay? In general na. Kasi papasok din yung ano eh. Paano mailalayo ang sarili sa mga dishonest people. Diba? Yan nga. Yung mga sinabi ko kanina. Ganun ang gagawin. Wala na may sip. So, punta na tayo dito sa huli. Ito ng last deck. Babasahin ko na lang. Kukuha lang ako dito ng 3. Okay? Kunin nyo lang yung info na applicable sa sitwasyon nyo. Divine timing, a serendipitous event. Psychic connection. Your communication goes beyond words. Ito, mental telepathy na yan. At ang huli, rendezvous. O rendezvous. A private getaway photo is calling you. Date to. Date. Ito, mental telepathy. Ito, chance. Ewan ko kung anong chance ang pwedeng mangyari. Unexpected event ba? By chance? So, seeing someone, nakakilala nyo, kasi love oracle to di nakita nyo somewhere yung love interest nyo, o ewan ko, mag-reconnect siguro. Basta chance to. Tungkol to sa chance ng something. Anyways, hanggang dito na lang, diba?